Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Hesukristo, habang kami nagtitipon dito ngayon upang pagnilayan ang iyong misteryo paskwal, pagkalooban mo kaming lahat ng biyaya na kasuklaman ang kasalanan tulad ng iyong ginawa at gugulin ang aming buhay para sa aming kapwa ayon sa iyong halimbawa. Sa ngayon, kami ay maaaring makibahagi hindi lamang sa iyong paghihirap, kundi maging sa iyo ring muling pagkabuhay. Ikaw na nabubuhay naghahari, magpakailanman. Amen. Kaibigan, tantuin mo isang paglalakbay ang buhay. Sanga-sangang landas ay may kahirapan. Kung may lungkot o panganib sa'yo'y biglang dumalaw, o kung ikaw ay mapagod sa bigat ng iyong pasan, Panginoon ang balingan, Panginoon ang asahan. Wika niya'y halina, lumapit sa kayong mga napapagal, aking pag-ibig hawain, bigat ng inyong pasanin ay aking pagaganin. Halina, kaibigan, lumapit sa akin. Kaibigan, tantuin mo isang paglalayag ang buhay. Maalo ng dagat at may kalaliman. Kung may unos at may hangin, di mo kaya paglabanan. O sa gabi, kadiliman, ni tala ay walang tanglaw. Panginoon ang balingan, Panginoon ang asahan. Wika niya'y halina, lumapit sa akin. Kayong mga napapagal,
aking pagiging hawahin, bigat ng inyong pasanin ay aking pagdaanin. Halina, kaibigan, lumapit sa akin. Unang istasyon, ang huling hapunan. Sinasamba ka namin at pinasasalamatan, Panginoong Hesukristo. Sapagkat sa pamamagitan ng iyong mahal na krus at muling pagkabuhay, iniligtas mo ang sandaigdigan. Ang pagbasa ay mula sa unang liham ni San Pablo sa mga taga-Korinto. Ang Panginoong Hesus, nung gabing siya'y ipagkanulo, ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpira-piraso ito at sinabi, "Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman matapos maghapunan ay hinawakan niya ang kalis at sinabi, "Ang kalis na ito, ang bagong tipan ay pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kalis na ito, ay pinahahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa muling pagparito niya." Ang magandang balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Yesukristo. Panginoong Hesus, minahal mo kami ng lubos-lubusan. Minahal mo kami hanggang sa katapusan. Ikaw ay nanatili sa Eucharistia upang maging pagkain at inuming nagbibigay buhay na walang hanggan. Nananatili ka sa aming piling upang maging patuloy na palatandaan ng pagliligtas na pananatili ng Diyos sa lahat ng sandali ng aming buhay. Patawarin mo kami, Panginoon, sa lahat ng sandali na kami ay hindi nagpapahalaga sa iyong paghandog sa amin ng iyong sarili at sa iyong mapagmahal na pananahan sa banal na Eucharistia. Ang ikalawang istasyon, ang pagdurusa ni Jesus sa halamanan. Sinasamba ka namin at pinasasalamatan, Panginoong Hesukristo. Sapagkat sa pamamagitan ng iyong mahal na krus at muling pagkabuhay, iniligtas mo ang sandaigdigan. Ang ating pong banal na ebanghelyo ayon kay San Lucas. Gaya ng kanyang kinaugalian, umalis si Jesus at nagtungo sa bundok ng mga Olibo at sumamang mga alagad. Pagdating do'y sinabi niya sa kanila, "Manalangin kayo nang hindi kayo madaig ng tukso." Lumayo siya sa kanila ng may isang bukol na bato, saka lumuhod at nanalangin, "Ama, kung maari, ilayo mo sa akin ang kalis na ito. Gayunmay hindi ang kalooban ko ang masunod, kundi ang kalooban mo." Tikip ng hapis ay nanalangin ng lalong taimtim. Tumulo sa lupa ang kanyang pawis na animoy malalakas na patak ng dugo. Tumindig siya at nanalangin at lumapit sa kanyang mga alagad na natutulog sa kantindi ng kanyang dalamhati. Mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mahaba at kakilakilabot ang gabing iyon, Panginoon. Ni isa sa iyong mga alagad ay nagkaroon ng lakas na samahan ka sa iyong pagdurusa. Ang tanging lakas mo ay iyong matibay na hangaring tuparin ang kalooban ng Ama, maging anuman ang halaga.
Patuloy ka mag-isang nagdurusa, maging hanggang sa kasalukuyan, sa kalungkutan ng mga walang kaibigan, na mga walang tahanan, na mga walang kinabukasan. Puno ang aming lipunan ng katulad nila, ngunit patuloy kami nagkukunwaring walang malay at natutulog habang sila ay namamatay, na biktima ng kababayaan. Ikatlong istasyon. Si Jesus sa harapan ng Sanhedrin. Sinasamba ka namin at pinasasalamatan, Panginoong Jesucristo, sapagkat sa pamamagitan ng iyong mahal na krus at muling pagkabuhay, iniligtas mo ang sandaigdigan. ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Tumindig ang pinakapunong saserdote sa harap ng kapulungan at tinanong si Jesus, "Ikaw ba ang Mesiyas, ang anak ng kataas-taasan?" "Ako nga," sagot ni Jesus. "At makikita ninyo ang anak ng tao na nakaupo sa kanan ng makapangyarihan sa lahat. At makikita ninyong siya'y dumarating, nasa alapaap ng langit." Winasak ng pinakapunong saserdote ang sariling kasuotan at sinabi, "Hindi na natin kailangan ang mga saksi. Kayo na ang nakarinig ng kanyang kalapastanganan sa Diyos. Ano ang pasya ninyo? Ang hatol nating lahat at kay kamatayan." Kinaumagahan, nagpulong agad ang mga punong saserdote, ang matatanda ng bayan, ang mga eskriba at ang iba pang bumubuo ng Sanhedrin. Ipinagapos nila si Jesus at dinala kay Pilato ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Panginoong Hesukristo, ikaw ang hukom ng sangkatauhan, ngunit tinanggap mong litisin na mga hukom na di makatarungan. Ikaw ang pinakabanal, tanging walang sala sa daigdig, ngunit tiniis mo ang pagpaparatang ng mga sutil na makasalanan. Patuloy pa rin ang walang hanggang katarungang paglilitis na inuulit sa bawat di makatarungang paghatol, kung saan pinarurusahan ang mga walang sala at pinalalaya ang may sala. Ikaw pa rin ang biktima ng ganitong kawalang katarungan laban sa mga mahihina, mga walang lakas na ipagtanggol ang sarili at ang mga walang tinig sa lipunan. Sa kanila, patuloy kang nabubuhay at nagdurusa. Ika-4 na istasyon, ang paghampas at pagpuputong ng koronang tinik. Sinasamba ka namin at pinasasalamatan, Panginoong Hesukristo, sapagkat sa pamamagitan ng iyong mahal na krus at muling pagkabuhay, iniligtas mo ang sandaigdigan. Pagbasa sa banal na ebanghelyo ayon kay San Mateo. Sinabi sa kanila ni Pilato, "Kung gayon, ano ang gagawin ko kay Jesus na tinatawag na Kristo?" Sumagot ang lahat, "Ipako sa krus." "Bakit? Anong masama ang ginawa niya?" tanong ni Pilato. Ngunit lalo pa nilang isinigaw, "Ipako sa krus." At ipinagupit ni si Jesus at ibinigay sa kanila upang ipako sa krus. Si Jesus ay dinala ng mga kawal na gobernador sa pretoryo at nagkatipon ng buong batalyon sa paligid niya. Naglikaw sila ng halamang matinik at ipinutong sa kanya. Saka pinaghawak ng isang tambo sa kanyang kanang kamay at paglibak siyang iniluluhod-luhuran at binati, "Mabuhay ang hari ng mga Hudyo!" Ang mabuting balita ng Panginoon.
Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Natangay sa sulsol ng iyong mga kaaway ang malaking pulutong, kaya't ninais nilang ika'y ipapatay, mahal na Jesus. At hindi rin naisip ni Pilato na mahalagang panindigan ang katarungan at ipagtanggol ang iyong pagiging walang sala. Kaya't nagtagumpay ang mga hibang. Gayon din naman ang mga kawal na Romano, habang binatbat nila ng sugat ang iyong katawan at pinutungan ang iyong ulo ng koronang tinik at pag-aalipusta. Ngunit hindi ka man lamang dumaing. Tiniis mong lahat iyon, tulad ng isang maamong tupang kakatayin, walang imik, tulad ng milyon-milyong mga simpleng taong pinagsasamantalahan. Inaapi ng mga halang ang kalooban, habang marami sa amin ang nagbubulag-bulagan sa harap ng walang pakundangang paglapastangan sa katarungan. Ang ikalimang istasyon, tinanggap ni Jesus ang kanyang krus. Sinasamba ka namin at pinasasalamatan, Panginoong Hesukristo. Sapagkat sa pamamagitan ng iyong mahal na krus at muling pagkabuhay, inligtas mo ang sandaigdigan. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. At matapos kutyain, kanilang inalisan siya ng balabal, sinuotan ng sariling damit at inilabas upang ipako sa krus. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Minamahal kong Panginoon, ang krus ay siyang parusa para sa mga kriminal at mga maghihimaksik. Sino ang maniniwala na ipinating ito sa balikat ng anak ng Diyos, ang puno ng lahat ng kabanalan at kabutihan? Sa kabila ng lahat, tinanggap mo ito ng buong kababaang loob, sapagkat alam mo na ito lamang ang paraan upang kami ay mailigtas sa walang hanggang kaparusahan. Krus namin ang krus na tinanggap mong pasanin, ang krus ng aming mga kasalanan, ang krus ng aming mga kahinaan, ng aming mga pagkasira ng loob, ng aming pagkabigo at ng aming kasamaan. Hanggang sa mga araw na ito, pasa ng mga walang malay na kalalakihan, kababaihan at kabataan, ang krus ng mga pagkakamali, kasakiman, pagmamataas, kahalayan. Ipagkaloob sa amin, mahal na Panginoon, ang biyayang di kailanmang magbigay ng mga pasanin sa aming kapwa dahil sa aming mga pagkukulang. Magiting nawa namin pasanin kasama mo ang krus ng aming mga pang-araw-araw na tungkulin. Ika-anim na estasyon, si Jesus ay nadapa sa bigat ng krus. Sinasamba ka namin at pinasasalamatan, Panginoong Hesukristo, sapagkat sa pamamagitan ng iyong mahal na krus at muling pagkabuhay, iniligtas mo ang sandaigdigan. Habang sumusuray ang hakbang ni Jesus, patungo sa Kalbaryong halos madurog si Jesus sa bigat ng krus na kanyang pasan-pasan. Higit na marahil napuspos si Jesus ng panunuya at panlilibak ng mga tao na para bagang siya ay isang kriminal. Halos igupo ng pagod dahil sa kawalan ng tulog at magdamag na pagpapahirap na kanyang dinanas. Si Jesus ay nalugmok sa bigat ng krus at pag-alipusta na kanyang dinanas. Ang mabuting balita ng Panginoon.
Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Di malayo ang Kalbaryo mula sa Pretorio. Iilang daang metro lamang, ngunit natagalan ka, Panginoon, natahakin ang daang iyon, hirap na hirap, at bigong-bigong umaasang may tutulong. Matagal nang naglaho ang iyong lakas. Lubak-lubak ang daan. Malupit ang mga tao. Pabigat ng pabigat ang krus. Hanggang di mo na ito makayanan at ikay nalugmok na sa lupa. Tulad mo, Panginoon, napakarami sa amin ang nadarapa at napapasubasog dito sa mahirap na daan ng krus ng buhay dahil sa mga pagsubok at kabiguang dumadagok sa amin. Kapag kami ay nadarapa at nalulugmok, Panginoon, tulungan mo kami. At kapag hindi na kayang pasanin ang aming mga kapatid ang maraming pagsubok na dumarating, Panginoon, pagkalooban mo kami ng pusong mahabagin upang kami di na makabigat pa sa kanilang pasanin. Ikapitong istasyon, tinulungan ni Simon si Jesus sa pagpasan ng krus. Sinasamba ka namin at pinasalamatan, Panginoong Hesukristo. Sapagkat sa pamamagitan ng iyong mahal na krus at muling pagkabuhay, iniligtas mo ang sandaigdigan. Pagbasa mula sa Mabuting Balita ayon kay San Marcos. Nakasalubong nila ang isang lalaking galing sa bukid, si Simon na taga Cirene, ama ni Alejandro at Rufo. Pilit nilang ipinapasan sa kanya ang krus ni Jesus, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Napadaan lamang si Simon habang pauwi na siya mula sa bukid. Napilitan siyang mag-iba ng landas, isang paglihis na nagbago ng takbo ng kanyang buhay. Napilitang pasanin ang iyong krus. Siya man ay biktima ng pang-aapi at kawalan ng katarungan. Naranasan niya ang iyong sakit, Panginoon, kung kaya't natuklasan niya ang ibig sabihin ng buhay kapag nagnanais na tumulong sa kapwa. Magsugo ka pa ng maraming tulad ni Simon ng Cirene, Panginoon. Padalhan mo kami ng mga taong may lakas ng loob upang pasanin ang krus ng iba ng may pakikiisa at pagtsatsaga tulad ng magkakapatid. Gawin mo kaming tulad ni Simon, Panginoon. Bigyan mo kami ng lakas at kagandahang loob na magdamayan, sapagkat ang aming lipunan ay puno ng nagdurusang Kristo na hindi na makaagapay sa bigat ng kanilang pasang krus na may iba't ibang hugis at bigat. Ikawalong istasyon. Nasa lubong ni Jesus ang mga kababaihan sa Jerusalem. Sinasamba ka namin at pinasasalamatan, Panginoong Hesukristo. Sapagkat sa pamagitan ng iyong mahal na krus at muling pagkabuhay, iniligtas mo ang sandaigdigan. Pagbasa sa Ebanghelyo ni San Lucas 23, Kabanata 27 hanggang 31. Sinusundan si Jesus ng maraming tao, kabilang ang mga babaeng nananaghoy
at nananambitan dahil sa Kanya. Nilingon sila ni Jesus at sinasabi sa kanila, "Mga kababaihan ng Jerusalem, huwag ninyo akong tangisan. Ang tangisan ninyo'y ang inyong sarili at ang inyong mga anak. Tandaan ninyo, darating ang mga araw na sasabihin nila, mapapalad ang mga baog, ang mga sinapupunang hindi nagdadalang tao, at ang mga dibdib na hindi nagpapasukso. Sa mga araw na iyo'y sasabihin ng mga tao sa mga bundok, gumuho kayo sa amin, at sa burol, tabunan ninyo kami. Sapagkat kung ganito ang ginagawa sa kahoy na sariwa, ano naman kaya ang gagawin sa tuyo?" Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Panginoong Jesus, tunay ang pagdadalamhati ng mga babae ng Jerusalem para sa iyo. Buong tapang silang sumunod sa iyo sa daan patungong Kalbaryo. Subalit, tinawag mo ang kanilang pansin sa dahilan ng kanilang pagdurusa, ang kasalanan at ang kaparusahan na dulot sa lahat ng hindi pagsisisi. Sana'y naging tapat din kaming tulad nila sa pagdadalamhati sa hindi makatarungang pagpapahirap sa iyo. At sana'y kaawaan din ang aming puso sa mga pagdurusa ng aming kapwa, lalo na ang mga squatter, walang hanap buhay, walang tahanan, at ng lahat ng mga biktima ng kawalan ng katarungan at pagsasamantala. Ang lahat ng uri ng mga kasalanang ito ang nagdadala ng mga karapat-dapat na pagpaparusa ng Diyos sa ating lipunan. Ikasyam na istasyon, si Jesus ay ipinako sa krus. Sinasamba ka namin at pinasasalamatan, Panginoong Hesukristo. Sapagkat sa pamamagitan ng iyong mahal na krus at muling pagkabuhay, iniligtas mo ang sandaigdigan. Pagbasa mula sa Ebanghelyo ni San Lucas. Nang dumating sila sa dakong tinatawag na bungo, ipinako nila sa krus si Jesus. Ipinako rin dalawang salarin, isa sa gawing kanan at isa gawing kaliwa. Sinabi ni Jesus, "Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa." At nagsapalaran sila upang malaman kung alin sa kanyang kasuotan ang mapupunta sa isa't isa. Ang mga tao'y nakatayo roon at nanonood. Nililibak naman siya ng mga pinuno ng bayan. Anila, iniligtas niya ang iba. Iligtas naman niya ngayon ang kanyang sarili kung siya nga ang Mesiyas, ang hinirang ng Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Panginoon, ang mga kamay mong dati hinahaplos sa mga bata, nagbabasbas sa mga may sakit, at nagpapalaya sa mga demonyo, ngayon nakapako na sa krus. Ang iyong mga paa na nagdala sa iyo sa maraming bayan upang ihatid ang magandang balita ng kaharian sa lahat. Ngayon di na maaaring makagalaw pa magpakailanman. Hinahamon ka ng iyong mga kaaway na bumaba sa krus, subalit di mo pinansin ang kanilang panunukso. Hindi dahil sa ikaw ay nakapako, kundi dahil sa pag-ibig mo sa mga makasalanan. Pag-ibig ang naghatid sa iyo roon. Pag-ibig ang pumipigil sa iyo roon. Panginoong Jesus, pagkalooban mo kami ng biyaya na makatupad
sa aming tungkulin ng buong pagmamahal, kahit na ang mga ito ay magdulot pa sa amin ng pait tulad ng pagkapako sa krus. Ika-10 istasyon. Ang nagtitikang magnanakaw. Sinasamba ka namin at pinasasalamatan, Panginoong Hesukristo. Sapagkat sa pamamagitan ng iyong mahal na krus at muling pagkabuhay, iniligtas mo ang sandaigdigan. Pagbasa mula sa mabuting balita ayon kay San Lucas. Tinuya siya ng isa sa mga salaring nakabitin at ang sabi, "Hindi ba ikaw ang Mesiyas? Iligtas mo ang iyong sarili, pati na kami." Ngunit pinagsabihan siya ng kanyang kasama, "Hindi ka ba natatakot sa Diyos? Ikaw may pinarusahang tulad niya. Matuwid lamang na tayo parusahan ng ganito dahil sa ating mga ginawa. Ngunit ang taong ito'y walang ginawang masama." At sinabi niya, "Jesus, alalahanin mo ako kapag naghari ka na." Sumagot si Jesus, "Sinasabi ko sa iyo, ngayon di isasama kita sa paraiso." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Panginoong Jesus, puspos ng katapatan sa pagsisisi ang nagtitikang makasalanan sa harap ng marami. Punong-puno ng pananampalataya at pagtitiwala ang kanyang mga sinabi sa iyo. Naniniwala siya sa iyong kaharian at hindi mo siya binigo. Madalas na kami ay makatagpo ng mga taong nagkakamali at nagnanais na magbagong buhay, Panginoon. Ipahintulot mong kami ay maging bukas sa kanila, katulad mo sa nagtitikang magnanakaw. Sa ganitong paraan, kami rin ay papanaw sa mundong ito ng may pananampalataya at pagtitiwala tulad ng mabuting magnanakaw na nakikinig sa pangako ng buhay na walang hanggan. Ang 11 istasyon, sina Maria at Juan sa paanan ng krus. Sinasamba ka namin at pinasasalamatan, Panginoong Hesukristo. Sapagkat sa pamamagitan ng iyong mahal na krus at muling pagkabuhay, iniligtas mo ang sandaigdigan. Ang mabuting balita ayon kay San Juan. Nakatayo sa tabi ng krus ni Jesus ang kanyang ina at ang kapatid na babaeng tong si Maria na asawa ni Cleophas. Naroon din si Maria Magdalena. Nang makita ni Jesus ang kanyang ina at ang minamahal niyang alagad sa tabi nito, kanyang sinabi, "Ginang, naritong iyong anak." At sinabi sa alagad, "Naritong iyong ina." Mula noon, siya'y pinatira ng alagad na ito sa kanyang bahay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Tulad ng isang sibat, ang paghihirap ay tatarak sa iyong puso. Ito ang hula ng matandang Simeon. Sa Kalbaryo, nararanasan ni Maria ang katuparan ng hula nito at muli niyang binikas sa kanyang puso. Maganap nawa sa akin ang iyong salita. Walang sino man sa balat ng lupa ang umibig sa iyo nang higit pa sa iyong ina, Panginoon. Gayon din naman, wala kang inibig sa balat ng lupa nang higit pa sa kanya. Naroroon siya, saksi at kabahagi ng iyong pagdurusang naghatid ng kaligtasan. Sa paghahabilin mo sa kanya kay Juan, binigyan mo ng katiwasayan ang mga nalalabi pa niyang araw dito sa lupa. Sa paghahabilin mo naman kay Juan sa kanya, binigyan mo kami
ng katiwasayan habang buhay, sapagkat ibinigay mo sa amin ang lahat, ang iyong ina at aming ding ina. Maging mapagmahal nawa kami sa Kanya tulad mo. 12 istasyon, si Jesus ay namatay sa krus. Sinasamba ka namin at pinasasalamatan, Panginoong Hesukristo. Sapagkat sa pamagitan ng iyong mahal na krus at muling pagkabuhay, iniligtas mo ang sandaigdigan. Pagbasa mula sa Ebanghelyo ayon kay San Juan. Nang mag-12 ng tanghali, nagdilim sa buong lupain at nawalan ng liwanag ang araw hanggang sa 3 ng hapon. Sinabi ni Jesus, "Nauuhaw ako." May isang mangkok doon na puno ng maasim na alak. Itinubog nila rito ang isang espongha, ikinabit sa sanga ng isopo at idiniit sa kanyang bibig. Nang masipsip ni Jesus ang alak, ay kanyang sinabi, "Naganap na." Sumigaw ng malakas si Jesus, "Ama, sa mga kamay mo'y ipinagtatagubilin ko ang aking espiritu." At pagkasabi nito, nalagot ang kanyang hininga. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Kaming lahat ay hinatulang mamatay dahil sa aming mga kasalanan at inako mo ang parusang ito, ikaw na hindi karapat-dapat na tumanggap nito. Iisa lamang ang iyong buhay, Panginoon, tulad naming lahat, ngunit malaya mo itong inialay upang kami magkaroon ng buhay na walang hanggan. Pinatay ka ng mga kasalanan namin dahil sa labis mong pagmamahal sa amin, pinakamamahal na Jesus. Bago ka nalagutan ng hininga, sinabi mong ikaw ay nauuhaw, uhaw sa pag-ibig. Tanggapin mo ngayon ang aming nagtitikang pag-ibig sa iyo, Panginoon. Nais ka namin mahalin alang-alang sa mga ayaw magmahal sa iyo. Nawa, sa katapusan ng aming pakikibaka sa buhay, kami ay mamamatay na nagtitiwala habang inuulit namin ang iyong winika. Ama, inihahabilin ko sa iyo ang aking kaluluwa. Ang 13 istasyon. Si Jesus ay inilibing. Sinasamba ka namin at pinasasalamatan, Panginoong Hesukristo. Sapagkat sa pamamagitan ng iyong mahal na krus at muling pagkabuhay, iniligtas mo ang sandaigdigan. Pagbasa mula sa mabuting balita ng ating Panginoon ayon kay San Mateo. Bago magtakip silim, dumating ang isang mayamang taga-Arimatea na ang ngalay Jose. Siya'y alagad ni Jesus. Lumapit siya kay Pilato at hiningi ang bangkay ni Jesus. Iniutos naman ni Pilato na ibigay ito sa kanya. Kaya't kinuha ni Jose ang bangkay at binalot sa bagong kayong lino. Inilagay niya ito sa sariling libingan na di pa nalalaunang ipinauka niya sa bato. Pagkatapos, iginulong niya ang pintuan nito ang isang malaking bato, saka umalis. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Panginoong Jesus, binalot ka ng kadiliman ng kamatayan
Ang tangi mong maliwanag na tanglaw ay ang malambing na pagmamahal ng iyong ina. Ang katapatan ni Juan, ang pakikipagkaibigan ni Jose ng Arimatea at ng ilan pa. Inihimlay ka sa libingan tulad ng isang napakahalagang kayamanang itinago sa baul. Tulad ng isang butil na ibinaon sa lupa. Binigyan ng kahulugan at pag-asa ng iyong libing ang aming libing. Salamat sa iyo. Naging isang mapayapang pamamahinga ito sa kandungan ng inang lupa na naghihintay ng isang masayang paggising sa pagdating ng bukang liwayway na muling pagkabuhay na wawasak sa mga tanikala ng kamatayan magpakailanman. Ikalabing-apat na estasyon, ang muling pagkabuhay ni Jesus. Sinasamba ka namin at pinasasalamatan, Panginoong Hesukristo. Sapagkat sa pamamagitan ng iyong mahal na krus at muling pagkabuhay, iniligtas mo ang sandaigdigan. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Makaraan ang araw ng pamamahinga, pagbubukan liwayway ng unang araw ng Sanlinggo, pumunta sa libingan ni Jesus si Maria Magdalena at ang isa pang Maria. Biglang lumindol ng malakas, bumaba mula sa langit ang isang anghel ng Panginoon. Iginulong ang batong nakatakip sa libingan at naupo sa ibabaw niyon. Ang kanyang mukha ay nakakasilaw na parang kidlat at kasimputi ng busilak ang kanyang damit. Nanginig sa takot ang mga bantay at nabulagtang animoy patay nang makita ang anghel. Ngunit sinabi nito sa babae, "Huwag kayong matakot. Alam kong hinahanap ninyo si Jesus na ipinako sa krus. Wala na siya rito, sapagkat siya'y muling nabuhay tulad ng kanyang sinabi. Halikayo at tingnan ninyo ang pinaglalagyan sa kanya." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Jesus, hindi maaaring mabulok ang iyong banal na bangkay sa libingan. Hindi ka maaaring pigilan ang higit pa sa kinakailangan sa loob ng iyong libingan. Ngayon, pinatutunayan ng naigulong na malaking bato na napinid sa iyong libingan at ng pagpapatunay ng anghel na ang iyong muling pagkabuhay ay totoo. Pinagtitibay rin nila ang katotohanang kami man sa darating na panahon ay babangong muli sa kamatayan. Ang iyong muling pagkabuhay, Panginoon, ang huwaran ng aming muling pagkabuhay. Maging ngayon pa man, isang hamon ito para sa aming lahat na bumangon mula sa kamatayan, dulot sa kasalanan, para sa pinagpalang buhay. Sa sarili lamang, walang sino man ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipon ng Diyos na kapiling niya. Sa ating pagmamahalan at paglilingkod sa kanino man, tayo'y nagdadala ng balita ng kaligtasan.
pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipon ng Diyos na kapiling niya. Sabay-sabay na mag-awitan ng mga bansa. Tayo'y tinuring ng Panginoon bilang mga anak. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipon ng Diyos